At so ayan, hi guys! Welcome back sa channel natin at ito nga ay full colored tayo ng manga nito ni chapter 1172. At ayan, ay huwag na natin patagalin pa, simulan na natin yan. At dito ngayon magsisimula sa pag-akyat na ng grupo nila Harudin papunta sa may Sun Realm. At ito habang paakyat sila ay sinabi nga ni Gaban dito na meron silang tatlong kalaban. At yung plano ng mga kalaban ay kidnapin yung 10 higanting bata. At ang gagawin, dadalhin yan doon sa may Marijo, sa may Holy Land para gawing hostage at gagamitin sila na pang-blackmail dito sa mga higante para nang sa ganun ay magawa ng Holy Land o ng world government na maging slaves nila itong bansa ng Elbaf. So ibig sabihin gagawin nilang battle slaves lahat ng mga higante. At now, ito nga ngayon sabi dito ni Harudin, paano nagagawa yan ng 3 tao lang na kalabanin lahat ng mga higante dito sa may Elbaf at kasama na pati yung mga pirata. Pero ito sabi ni Gaban, wala raw siyang excuse dito at humihingi siya ng tawad dito kala Harudin. At ito ngayon sabi ni Sanji, pero teka lang, oo nga sabi natin ng mga bata, pero mga higante pa rin, malaki pa rin yung mga bata na yun. So ngayon, paano raw nila nagagawa na pasunurin yung mga batang higante? So ito ngayon, sagot si Gaban, sabi niya nga dyan, kasi yung isa sa mga kalaban, meron siyang ability yung arrow. So referring nga dito kay Gunko. At now, yung arrow daw na yun, kung saan tumuro, ang nangyayari, parang di ka makakapalag na, kundi sumunod dun sa tinuturo ng arrow. So ganyan yung nangyayari sa mga bata. So kaya wala silang magawa kundi sumunod lang at patuloy na maglakad lang kung saan yung tinuturo ng arrow. Pero ito nga, biglang sagot atong si Road, sabi niya nga dyan, bakit hindi na lang nila kunin kaagad-agad yung mga bata? So kumbaga, i-grab na lang nila, damputin na lang yan. Kasi naglalakad lang naman yung mga bata. Pero sabi nga ni Gaban, kasi ganito yan. Meron silang isang kasama ron na nakakain ng thorn fruit. So ito nga, referring dito kay Summer. At alam daw yan, nakilala raw yan ni Gaban dahil nga sa na-encounter na yan ni Gaban dati. At ngayon, itong si Summer, kaya niya nga raw manipulahin o kontrolin yung kanyang vines at gawing matutulis yan ng mga thorns. At etong ginawa niya, binalot niya yan sa mga bata. At now, yung mga vines na yan, nagagawa raw ni Summer na gawing invisible. So kaya naman ngayon, kung hindi sila magiging maingat sa pagkuha dun sa mga bata, ang mangyayari, pwede magbanggaan itong mga batang higante at ito, ma-injure nila yung isa't isa. So kaya mahirap din talaga gawin yung sinasuggest ni Road. Pero ito nga, tuloy pa ni Gaban na maliban pa rito, may isa sa mga kalaban na kung saan ay may ability siya na kaya nang i-materialize o buhayin kung ano yung kinakatakutan mo. At ito nga, binuhay daw niyan yung mga kinakatakutan ng bata. At now, yung mga nabuhay ng mga kinakatakutan ng bata na yan, ayan yung nagpe-prevent para nga hindi maligtas itong mga bata na to. At now, ay ito nga ngayon, sabi nga dito nila Harudin na napaka-ironic nga nito kasi naglalakad lang ng malaya yung mga bata dyan pero wala silang magawa. At ito naman sabi nga ni Gaban, pero ganun pa man rin ay gagawin nila lahat para maligtas yung mga batang higante. At ito ngayon ay habang patuloy nga sa pag-akyat dyan itong sinasakyan nila Harudin at malapit na sila sa may Sun Realm, sabi nga nila Harudin na ang pinaka-best nito at saka parang yung pinakamabilis na paraan para maligtas yung mga bata ay talunin kaagad yung 3 kalaban. So referring dun nga sa mga Holy Knights. Pero ito nga, singit si Goldberg, sabi niya nga dyan na sinasabi nila na immortal yung mga kalaban. Pero ganun pa man rin, baka may paraan para matalo yung mga yun. So baka pwedeng itrap nila o kaya naman kainin nila, sabi ng ganyan. But then, eto nga sabi ni Harudin na mag-prepare na sila dito dahil malapit na sila dyan sa may Sun Realm. At eto ngayon, pag akyat nila dyan, eto yung bumungad kala Harudin. So grabe, nagulat talaga dito etong sila Harudin nung makita itong mga pagkalaki-laking mga halimaw dyan na sa may Sun Realm. At eto nga ngayon, hala, sige, grabe. Talagang tagulo na dito sa may itaas, nagwawala yung mga nightmares at saka nga yung mga higante rito. But then ay maya pa ay ito nga nakita na nila Harudin yung barkong sinasakyan nila Dory. So ito nga sabi ni Gaban, nakasakay dyan sila Dory saka sila Brogy at ayun nililid nila yung mga ibang higante para labanan yung mga nightmares. Pero nawasak yan, nasira ng mga kalaban. But then maya pa ayun, biglang dumating dyan itong si Kashi. So yun, nagulat din si Harudin, sabi nga dyan, Kashi, mabuti na lang buhay ka,
sabi niya ganyan. At ito ngayon, dali-dali punta si Kashi dyan kay Hardin. Sabi niya nga dyan na mahirap man paniwalaan, pero si Dorit saka si Brogy papatayin si Elder Jarol nila, kaya pigilan daw kagad nila. Ito si Dorit saka si Brogy, so lahat daw sila dito parang mga nawala sa sarili na, yung mga higante. At ito nga ngayon ay upo muna dito ito si Kashi at tinatanong siya nito ngayon ni Gerd kung kamusta na yung mga bata, ano ng balita sa kanila. So ito sabi nga ni Kashi, may grupo doon na humahabol, yung grupo ni Replay, pero hanggang ngayon wala pa silang nakukuha na report kung ano na yung balita. Pero ito biglang baling ito si Kashi dyan kay Road at sabi na nga dyan yung kapatid ni Road kasama dun sa batang kinukuha ngayon ng mga kalaban. So kaya nga ito dali-dali takbo etong si Road at yun nga ililigtas niya yung kanyang kapatid. At ito sa kabilang banda tayo na rin dyan dali-dali itong si Gerd saka si Goldberg, sabi nga nila nasasama sila dito kay Road. At then pagkatapos nga niyan ay ito naman biglang tayo si Sanji, sabi niya nga dyan kay Kashi kung nasan banda yung library kasi nandoon sila Nami at ayun nga hindi pa nakakabalik ayun sila Nami. So ito ngayon bigla nang inangat ni Kashi ito si Sanji, sabi niya nga dyan nakikita mo ba dun banda sa may apo yung umusok-usok, nandun yung library, sabi niya ganyan. So nandun ibig sabihin sila Nami. Pero ito biglang singit muna ito si Zoro, sabi niya nga dyan na sabi ni Kashi mga nawala sa sarili ayun sila Doris saka si Brogy, sigurado ba siya? So sagot si Kashi, sabi niya nga dyan oo sigurado siya. At then after nga niyan is balik na nga dito sa map na to. So dito ay in-explain lang o pinapakita kung nasa na yung mga current location ng mga bawat grupo. So yan dito nga yung mga grupo nila Harudim, tapos dito is may Elbaf naman na Elbaf tuloy sa may village nandiyan dyan sila Elder Jarul. At ito nga yung banda kay Saul, yung tinry niya na iligtas yung mga bata. At ito nga ngayon makikita na ayun nasusunog na yung library. Tapos etong sila Nami ganun pa rin, mga nakagapos sila dyan. At ito ngayon sila Brogy ganun pa rin, nagwawala sila dyan. At di nga sila maawat, di sila matalo ng ibang mga higante. At ito nga ngayon sa kabilang banda sila Replay ay tumatakbo na nga at hinahabol etong grupo naman ni Colon. So sila yung grupo magliligtas dito sa mga batang higante. At now ay ito nga ngayon habang nagkakagulo na nga rito ay nag-announce bigla si Elder Jarul. Sabi niya nga dito, buong bansa ng Elbaf makinig kayo, meron akong sasabihin bago pa ako mamatay, sabi niya ganyan. At dito niya na nga sinabi ngayon na si King Harald, yung dati nilang hari, na gusto niyang maging kaisa o gusto niya makipag-affiliate sa world government dahil ang gusto niya ay yung magkaroon sila ng coexistence sa iba pang mga bansa sa buong mundo. So gusto lang ni King Harald na makipagkaibigan at makipagkasundo sa ibang mga bansa pa. Pero ang ginawa ng world government ay binitray si King Harald at hindi nila sinunod yung kanilang kasunduan. At dito na nga nangyari ngayon yung masalimuot na nangyari kay King Harald, yung napatay siya dito sa kanyang kastilyo. At tuloy pa ni Elder Jarul na saksihan niya yung struggle at ginawang pakikipaglaban ni King Harald, wag lang mapunta sa kamay ng kasamaan itong bansa ng Elbaf. So namatay daw si King Harald na pinoprotektahan itong kanilang bansa. So ito nagre-react yung mga higante rito, sabi nila ang alam nila si Prince Loki yung pumatay kay King Harald. Pero ito nga tuloy ni Elder Jarul na hindi niya sinabi sa bansa ng Elbaf kung ano yung nangyaring katotohanan dun sa kastilyo dahil ayaw niya na bumalik sa pakikipagdigma itong bansa ng Elbaf dahil hindi yan yung gustong mangyari ni King Harald. Gusto nga lang ni King Harald maging payapa na itong bansa ng Elbaf. Ayaw niya na sa gera at saka sa gulo. At then ay dito na nga ngayon sinabi ni Elder Jarul na si Prince Loki inako niya lang talaga yung nangyaring insidente dun kay King Harald, pero walang kasalanan talaga si Prince Loki, inosente siya. So kaya nga ito nagugulat dyan yung mga higante, habang dito sa kabilang banda natutuwa itong sila Zoro kasi nga nasabi na na-reveal na rin talaga ngayon sa wakas yung katotohanan patungkol kay Prince Loki. At then ay pagkatapos niyan ay baling na si Elder Jarul dito, kalagun ko kalai mo sama, sabi niya nga dyan. Pero ngayon nagbabalik yung tatlong demonyo. Grabe, demonyo yung tawag niya rito kala Imusama. At sabi niya nga dyan na balak kunin ng tatlo na to yung bansa ng Elbaf. Sumukhang kailangan daw ng mga demonyo na to yung puwersa ulit ng bansa ng Elbaf na dati akala nila sumuko na itong world government, pero ngayon hindi, nagbabalik sila ngayon dyan. At now, ito sabi nga ni Elder Jarul na kapag pinalaya nila yung mga batang higante, sige,
papabayaan na raw nila Elder Jarol na kunin nito nila Imo-sama o ng mga demonyo na to yung history at saka kultura ng bansa ng Elbaf. Pero ganun pa man rin ay wag daw iisipin o sasabihin ng mga demonyo na to na nawalan na ng fighting spirit yung mga higante dyan sa bansa ng Elbaf, dahil sino raw ba yung kinakausap ng mga demonyo na to? So sabi nga rito ni Elder Jarol, bigla nang tinawag yung mga bata na takpan muna nila yung kanilang mga tenga kasi hindi nila magugustuhan yung sasabihin ni Elder Jarol. At eto nga, natuwa dito, ginanahan. Etong si Yusuf, sabi niya nga dyan, sige Elder Jarol, sabihin mo kung anong klaseng bansa ng Elbaf na talagang hinahangaan niya, sabi niyang ganyan. At dito na nga ngayon nag-announce na etong si Elder Jarol, sabi niya nga dyan na kung totoo yung prophecy na nakalagay o nakasulat sa may highlight text na kung saan yung buong mundo ay mahati nga raw sa dalawa, kung ganun, etong bansa ng Elbaf ay kakalabanin nga raw ay ang buong world government, sabi niyang ganyan. So grabe, nag-declare na etong si Elder Jarol. At ito nga tuloy niya pa rito na kung akala raw nito nila Imo-sama o ng mga demonyo na to na porket ginamitan sila ng Domi Reversi ay susuko na sila, malabo nga raw mangyari yan, dahil poprotektahan nila yung kapayapaan na gustong mangyari o gustong makamit ni King Harald sa bansa ng Elbaf. At eto nga, kinall out na ngayon ni Elder Jarol yung mga higante. Sabi niya nga dyan, nagkakamali ba ako mga proud warrior ng bansa ng Elbaf? At eto nga, hala, sige grabe, sigawan dito ng todo yung mga higante na buhay yung kanilang dugong mandirigma dyan. Sa wakas, may kipaglaban na ulit itong mga higante dyan. At yung pagkatapos nga niya dito sa kabilang banda, ay ito sila Harodin, umabot na rin sila kung nasaan. Ito sila Dory. At eto nga ngayon, ngingiti-ngiti na si Zoro. Sabi niya nga dyan, okay, may plano ko, sabi niya ganyan. At yung pagkatapos nga niya, isyan kasi hanggang dito lang. Ito si full chapter 1172. So ayan ay grabe, nakakatuwa rin na itong episode na nga to, itong chapter na to, nabuhay bigla yung mga higante natin. Ayun nga, ginanahan sila maipaglaban dyan kala Imo-sama sa mga Holy Knights. Pero yun nga guys, ay ulit ay maraming salamat sa panood dito sa episode natin na to. Ay, episode ako ng episode, nasanay na dun sa kabila sa chapter pala na to. At ayan, kung natripan nyo itong chapter natin, ay huwag nyo kalimutan mag-iwan ng like. Sino naman sila lagi mag-ingat. God bless nyo lahat at hintay-hintay lang para sa kasunod nito. So yan, so kita-kits tayo ulit.